Good day everyone and welcome to your YouTube channel. At syempre today, ito na nga ako at magbibigay ng aking thoughts about katatapos pa lamang ng Miss Universe Philippines 2024. Gusto ko lang i-share ang aking mga kuro-kuro dahil alam naman natin na mayroong mga bagay-bagay na hindi inaasahan at ganoon talaga pag beauty pageant. Minsan kung sino pa yung pinag-uusapan ng lahat ay siya pa yung hindi pumapasok. So nakakagulantang itong mga ganitong mga eksena. Especially this year sa Miss Universe Philippines. At syempre guys, bago tayo magpatuloy, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa aking next na mga video, okay? So anyway, first of all, let's start with the production itself ng Miss Universe Philippines 2024. Ang ganda-ganda sa Mall of Asia Arena. Ang ganda-ganda ng kanilang design. Talagang world class yung design. Talagang para siyang yung hosting na mismo ng Miss Universe. Diba? Talagang yung pattern, yung itsura ng stage, yung lighting, yung camera effects, yung galaw ng camera. Talagang ipinattern nila sa mismong Miss Universe na mismo na pageant. So talagang palakpakan sa Miss Universe Organization Philippines na ang gagaling ninyo. Talagang binigyan niyo siya ng talagang saya, napaka-dynamic ng itsura ng stage, napaka-lively. Tapos ang ating performer ay walang iba kundi si Marina Summers na talaga namang timely and relevant. So, ang ganda ng performance, napaka-energetic ng performance ng mga girls. Ang ganda ng outfit nila, hindi pucho-pucho. So, gusto ko siya. And besides, ang mga host din, Diyos ko, nakakaloka, si Jeannie Mai. So, nagpalipad pa talaga ang Miss Universe Philippines organization ng isang world-class na host. Alam niyo, isa siya sa mga host sa The Real at syempre kung ano-ano pa ang kanyang mga pinag-hostan. So, hindi ko alam kung magkano ang budget ni Jeannie Mai, pero ang galing ng Miss Universe Philippines. Mukhang pinaghandaan talaga nila ito at ayaw nila maging pucho-pucho ang event. So, talagang pinalipad nila ng bonggang-bongga si Jeannie Mai. Si Jeannie Mai ay talaga namang laging natatandaan ko siya palagi pag nagbibigay ng ng description, ng gowns, ng mga previous Miss Universe beauty pageant. Siya yung parang nasa backstage or siya nagbibigay na kung ano yung opinion niya sa gown. I always remember her with the statement, yellow is the color of joy. Diba? Lagi niyang sinasabi yan. So, yan si Jeannie Mai. Syempre, ang galing-galing din ng ating host na nagulat talaga ako. Si Gabby Garcia, hindi ko siya kilala at all. I think isa sa pinaka-sibol na artista ngayon sa Pilipinas. Pero ang galing-galing niyang mag-host. May future tong batang to sa hosting. At saka gusto ko rin siya makita sa beauty pageant. Mukhang meron siyang potential. Mukha siyang isang palaban at manlalaman ng mikropono. So, Gabi, kung napapanood mo to, try mo naman mag-pageant, okay? Antabayanan kita. At syempre si Alden Richards. Alam na natin lahat ang heartthrob na si Alden Richards. Napakagwapo at pagkatapos kung mapanood yung kanyang actually, it is not about him. Pero ang gusto ko lang sabihin na si Alden Richards ay hindi lamang sa looks kundi isa rin siyang napaka-responsabling tao at isang mabait na tao, very responsible at kasi marami siyang negosyo na hinahawakan. So anyway, this is not all about him. Anyway, going back to our beauty pageant, top 20 na tinawag. Sa top 20 wala akong problema. Lahat sila deserving makapasok sa top 20. Magagaling ang mga pinili nila. At saka yung mga special awardee na rin. So mga deserva ang mga napili nila para sa top 20. And then, ang pinakamalupit na dito, yung top 10. So, nakita naman natin sa top 10 na kahit sa top 10, lahat sila gusto ko. So, syempre, andun nga si Miss Cebu, si Miss Bulacan, si Miss, sino pa ba ito? Si Miss Iloilo, si Miss Taguig, si Miss Bacoor, si Miss Pampanga, si Miss Quezon Province, si Cainta, si Miss Zambales, at si Miss Baguio. So, yung 10 yun talaga magpupukpukan. So, ang tanong ko sa inyo guys, kung meron man sa kanila ang na gusto ninyong ilaglag kasi hindi deserving, sino yon at sino ang ipapalit ninyo? Let me know in the comment section below, okay? I think it's a combination of swimsuit competition and also the gown kung saan tinawag nila at binasa nila yung top 5. So, para sa akin, ang pinakamagandang performance ko sa swimsuit doon ay walang iba kundi si Bulacan, tapos random order to ha, para sa akin sa swimsuit. Si Bulacan, si
si Atisa Manalo, of course, si Quezon Province, si Cainta, maganda rin ang performance, si Zambales, gusto ko rin ang performance, at nagustuhan ko rin ang performance sa swimsuit ni Baguio. Kaya lang ang napansin ko kay Baguio during that time, parang ano siya, masyado siyang kabado, tapos medyo tulala, di ba? Pag tinatawag siya, yung hindi niya alam na siya na pala, kasi talaga all throughout the pageant, na-observe ko siya, lagi siyang pumapasok, pero nakikita ko na wala siya, yung lutang siya, alam mo yun, yung wala yung presensya niya, nung araw na yun talagang kabang-kabang kaba talaga si Miss Baguio. Tapos, napansin nyo rin ba yun guys? Diba? Kabado si Miss Baguio medyo parang wala siya sa sarili actually. Tapos, pagdating naman sa, ano ba to, sa ating gown competition, sorry, I forgot also pala si Arboni Gabriel na isa sa ating ring host nung gabing iyon ay talaga namang napakagaling din at malinis at maayos at ang gaganda ng mga outfit niya. Pagkatapos ng top 10, ang pinili na ay nag-gown competition na nga sila. So para sa akin, ang mga nagustuhan ko sa gown doon ay ang gown, at para sa akin random 5. Nagustuhan ko yung gown ni Atisa Manalo, isang balis, napakamamahali ng itsura, di ba? Ang ganda nung damit, talagang ang mahal ng itsura. Gusto ko yung gown niya. Gusto ko rin yung gown ni Miss Bulacan. Si Miss Baguio, ang ganda sana ng gown niya, pero yung accessory na idinagdag niya, parang hindi nag-complement sa gown. Yung parang golden na pearl, parang, ewan ko lang, it didn't really complement the gown. So, that's my opinion. Pero ang pinaka gusto ko rin talaga, I think, ito rin ang isa sa pinaka naging alas ni Miss Bulacan ay yung gown niya. Kasi nung lumabas siya, para siyang, Diyos ko, dahil nagniningning ang lola niyo. Talagang umiilo kasi puti kung puti, tapos dambuhala ang gown. Talagang eksena kung eksena. So, talagang hindi imposibleng hindi mo siya mabibigyan ng 10 or 11 points ng mga judges kasi talagang nilamon niya yung entablado, sinakop niya na lahat ng entablado, talagang malaki, elegante, sophisticada yung dating. So para sa akin, iyon ang isa sa pinaka nakapagpapasok kay Miss Bulacan sa top 5. Hindi lang sa ang ganda ng pasarela niya sa gown at saka sa swimsuit, talagang yung gown niya ay talagang pang world class, napaka-classy, talagang yun talaga ang isa sa pinakamalakas ng alas kung bakit siya nakapasok sa top 5. Kung ano ang nakatulong kay Miss Bulacan sa top 5, kung saan ang kanyang gown ay nakatulong, yun naman ang kinasira para sa akin ni Alexi Brooks. Ang tsaka nung gown niya, alam mo yun, yung for sure ginawa ang lahat ng designer ng gown na yun na talagang maipakita yung kanyang artistry. Kaya lang parang nung nasa stage na siya, yung dynamic movement, hindi maganda itsura ng gown. Tapos, yung pasarela ni Alexi, hindi ko gusto yung pasarela niya kasi masyado siyang, hindi ko sinasabing hambog siya, but the way she walked, yung parang alam mo yung siga-siga. Yung, I think next time pag sumali siya, medyo ibahin niya ng konti, bigyan niya siguro ng konting softness, hindi yung parang lagi siyang parang mananapak, alam mo yung ganon. So, overall, sayang. Kaya yun siguro, yun yung para sa akin ang nakaapekto kay Alexi ay yung kanyang gown, tsaka yung lakad niya masyadong in your face. Alam mo yon, yung sana gawin niyang konting soft para medyo magaan din yung dating sa audience at saka sa mga judges, di ba? So, next time, so I think you can still join the beauty pageant. So, next time, medyo ibahin mo yung atake mo naman, Alexis. Okay? Ang ganda ng gown, ang ganda ng itsura ni Atisa Manalo, pero ang hindi ko nagustuhan sa kanya yung lipstick niya. Yung lipstick na yan talaga may sumpayan palagi. Yung, alam mo yung masyado siyang dark. Nagmukha siyang kontrabida. Alam mo naman sa Pilipinas or worldwide, gusto talaga natin ay talagang bidabidahan. Nagmukha siyang kontrabida dun eh. So, naging harsh yung feature ni Atisa kasi masyado siyang yung kulay niya, parang plum. Diba? So, sana medyo nilighta nila yung lipstick kasi ang ganda nung gown eh. Parang dumilim yung mukha niya na parang naging kontrabida yung effect ng mukha ni Atisa. So, hindi ko gaano nagustuhan yung lipstick niya doon. At pagdating naman sa top 5, para sa akin, overall, ang pinakamagandang sagot para sa akin na yung kay Cainta. Gusto ko yung sagot ni Cainta nung top 5 na. Yung kay Chelsea at saka yung kay Atisa, personal. Personal yung mga sagot nila para sa akin. Talagang nanggaling sa puso at talagang based on their own experience. But the only thing na nakapagpaangat kay Chelsea, it's because,
Siyempre, alam mo naman tayo sa Pilipinas, pag binubuli ang tao, nandun yung simpatya natin. So, for her to mention that, mas nakuha niya yung loob nung mga judges. At syempre, that's based on her own experience. Hindi niya ito gawa-gawa, kundi sarili niyang naranasan sa Pilipinas nung siya lumalaki. At isa pa, I think, yung bagay na nakita nila kay Chelsea ng mga judges at ng organization at nung nakita ko rin sa kanya yung kanyang humbleness, yung kanyang calmness, at yung kanyang confidence. I think yun yung tatlong kanyang superpower na nakita ng mga tao. Kasi makikita mo nung siya ay nag-answer na ng top 5, nung nag-answer na siya ng question, kalmado siya. Kalmado siya. Si Baguio, halata mo talagang siya natataranta, nauutal-utal, kinakabahan. Pero si Chelsea, makikita mo na kalmado siya. So, nakita yun ng mga judges at talagang nakapag-direkta siya sa mga judges. So, kaya I think that's the reason kung bakit siya nanalo. Yun yung mga factor na yun. Anyway, at the end of the day, guys, yung mga nakita natin kasi sa TV or sa show itself ay superficial. Diba? Sa loob ng 3 weeks na mga activities ng mga candidates, nakita ng organization kung sino sa kanila ang may potential at nakita rin ng mga judges kung sino sa kanila ang may potential. So, hindi naman ito isang araw lang nilang na-meet yung mga candidates, kung hindi 3 weeks nila itong inobserbahan kung sino talaga ang may kakayanan para lumaban sa international beauty pageant. So, tayong mga nanonood lamang, syempre para sa atin na naiirita tayo kasi ba't hindi nanalo yung manok natin, okay lang. Kasi hindi naman tayo yung talagang nakikita nila, nakaharap nila ng up close and personal. Diba? So, naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung organization at yung mga judges. Kasi sila mismo yung nakakita sa mga taong to Lalo na yung organization itself, na subaybay nila sila isa't isa. So, kung ano man yung decision ng Miss Universe organization and the judges, yun na yun. Let's just support Chelsea for Miss Universe 2024 sa Mexico, 100% support. Kasi dyan magaling ang mga Pilipino sa pagkakaisa. Tama na yung mga bashing, tapos na yon. So ngayon, it's a time na magkaisa para supportahan si Chelsea para i-represent ang Philippines sa Miss Universe, okay? Sa inyo guys na hindi pa nag-click sa aking channel at nagsusubscribe sa aking channel, don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell para naman update kayo sa aking next video, okay? So anyway, thank you everyone for watching and have a good day.